Siyempre, masakit po sa amin yun dahil hindi naman ho yun ang inaasahan namin. Pero hindi naman ho natatapos ito dito. Hindi naman ho ibig sabihin tapos na yun. Hindi ho mawawalo ng pag-asa. Hindi sapat ang ebidensya ng Philippine National Police na magpapatunay na may kinalaman sina dismissed Police Major Alan De Castro at umano'y driver nito na si Jeffrey Ariola Magpantay sa kaso ng pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Sa desisyon ng Regional Prosecutor's Office, ipinunto ng piskal na hindi napatunayan na si De Castro at Magpantay ay kabilang sa mga lalaking umano'y bumubuhat sa sugatang katawan ni Camilon sa paglilipat dito mula sa Nissan Juke patungo sa pulang CRV. Wala ding naisumiting ebidensya na magpapatunay na magkasabwat sina Magpantay at De Castro para isagawa ang krimen. Kwestiyon din ng piskalya kung bakit walang nakuhang sample ng dugo sa CRV gayong sinabi ng witness na nakita niyang duguan si Catherine nang isakay sa naturang sasakyan. At dahil posibleng nalinis na ang sasakyan, hindi rin aniya kapanipaniwalang may maiiwang strand ng buhok ni Catherine sa loob ng CRV. Hindi rin umano sapat ang ebidensya sa reklamong kidnapping ang sensitibong larawan ni De Castro at Camilon na isinumite ng PNP. Dahil dito, ibinasura ng piskalya ang reklamo laban kina De Castro at Magpantay. So doon po nagsentro yung pagkakadismiss po na yung conspiracy, yung principle po ng conspiracy ay hindi po napatunayan. Ang ibig sabihin po, ang konsepto po kasi ng conspiracy ay dalawa o mahigit pa sa dalawang tao po ay nag-agree po na mag-commit po sila ng krimen at nagdesisyon po sila na i-commit po itong krimen. Doon po umiikot po yung conspiracy theory po. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maghahain ang motion for reconsideration ang PNP Calabarzon para iapila ang naging desisyon ng piskalya kaugnay sa reklamo. They will be exhausting all available legal remedies available to us to possibly file a motion for reconsideration and or petition for review before the Department of Justice because they believe they presented all the necessary evidence to prove the connection of Mr. De Castro and Mr. Magpantay in the continued disappearance of Miss Camilon on October 12, 2023 po. Ang pamilya ni Catherine, bagamat nasaktan sa desisyon, ay patuloy na nagtitiwala sa susunod na hakbang ng PNP. Nandoon ho ang tiwala pero siyempre masasabi din ho namin na hindi sapat dahil ganito nga yung naging resulta na hindi ko alam ma'am dahil ang kagaya ho namin kami patuloy na naasa Bagamat mahigit kalahating taon ang nawawala si Catherine, umaasa pa rin ang ina nito na si Nanay Rose na buhay pa ang kanyang anak. Oo, bilang ina, hindi ko kahit kailan, hindi ko talaga isa sa puso na ang aking anak ay wala na. Hanggang hindi ko siya nakikita, hanggang wala ko kaming nalalaman kung ano ba talaga sa puso ko. Hindi ko ilalagay na wala na siya. Hanggang ngayon ako patuloy na naasa. Gano'n man ako kahirap sa isip, sa puso na araw-araw wala kaming alam. Pero ako'y patuloy na naasa. Si Catherine ay huling nakita noong Oktubre sa isang mall sa Lemery, Batangas. Si De Castro naman ay nauna nang inalis sa serbisyo noong Enero dahil sa isyu ng imoralidad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.